Ako po ay Taal na taga Marinduque. Nanay, tatay ko, lolo, lola, Taal na taga Marinduque. Solo po ako. Lamak, Malabayabas, nanay ko. So, nararamdaman ko po. At very sensitive po ako pagdating sa usaping kuryente. Kung paano talaga maibibigay ang tamang serbisyo sa inyo. So, in behalf po ng Marelco, nandito po, mayroong kaming 3 yata o board na nandito. At saka si Michael. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Sa inyo pong lahat. Lahat-lahat na po. Baka may makalimutan lang ako. So, thank you po. First slide. Magbibigay lang po ako ng kaunting mga information, what is Marelco, and ano po ba yung nangyayari sa ating operation. So, ang Marinduque Electric Cooperative po ay isang off-grid electric cooperative na na-organize noong March 27, 1973 by representative sa lahat po ng district ng Marinduque na 6 na bayan. With the guidance of National Electrification Administration, it was officially registered on the same date under Registration 43 and granted Certificate of Franchise number 048 on December 1979. So, by 2029 ay maglalaps na po yung aming 50 years na franchise. So we are serving the 6 municipalities. Siyempre po, Buwak, ang ating town, Buena Vista, Gasan, Mugpog, Santa Cruz, and Torrejos. So by classification po and category, despite challenges, nang dumating po ako sa Marelco, it is category D. 2012 po ako nagsilbi bilang General Manager. And 2014 po, naging AA na siya, and 2016, and recognized extra large AAA cooperative starting 2017 to present. So 8 taon na po tayo na namimit po naman lahat ng criteria na inilatag sa atin ng National Electrification Administration. So, ito po yung ating kalagayang pangkuryente sa ating lalawigan. Meron po tayong 61 barangays sa town ng Buwak, lahat energized, 100%. Yung potential sitios po natin sa Buwak is 93. And so far po, lahat ng sitios natin is 100% energized in total Marinduque. Potential base po, base sa ating census ng 2024, meron tayong dapat pagsilbihan sa Buwak na 14,838. Pero ang actual po natin, 19,010. Ibig sabihin po, 128.12%. Lampas pa po tayo dun sa potential. Why? Kasi po, ito ay data ng census. Pero alam naman po natin, ang ating mga kababayan, especially sa Marinduque, masisipag magparami ng pamilya. Tuloy-tuloy po ang ating electrification program. Sa Buena Vista po, also 100% in barangay level and in sitios, 100% po na tayo. Ganun din po ang kalagayan natin. Pagdating po sa consumer connections, mas malaki pa po ang porsyento dahil po yung current. At saka po, kung titingnan natin, mas malaki po kasi talaga yan dahil mayroon po tayong mga registered na mga bahay na halimbawa ay isang pangalan pero may mga apartment na sa kanya lahat nakapangalan. So kaya po mas malaki. So ganun din po sa Gasan, hanggang barangay level, 100% po tayo. Pagdating po sa sitio, meron tayong parang isang barangay po na pinoproblema sa bayan ng Gasan at alin po ito? Yung Gaspar. Kasi po, ang Gaspar, hindi namin, matagal ko na pong nilalakad yan, pero nakadeclared po kasi siya as, yung pong mga nakatira doon ay hindi talaga kanila yung isla. Kaya napakahirap po. Pero ganun pa man po, nahanapan ko na yan ng paraan, hindi pa lang po na ibibigay yung budget, na may energize po siya through PV mainstreaming. Yung solar po, ang lahat ng bahay na pwede silang gumamit ng electric fan, ng ilaw, dito po sa, ito po ay through NEA. Sa NEA po namin, iniintay ito na ma-download sa amin para po ma-100% energize ko ang Gasan.
Sa Mugpog po hanggang sitio level, meron po tayong 100%. Wala na po tayong pinoproblemang hanggang sitio level dito sa daya ng Mugpog. And pagdating po sa mga membership, ay ganun din po. Mas malaki ang ating actual. Santa Cruz po, meron tayong 55 barangay and meron pa po kaming nalolocate na dalawang sityo. Kaya 98.32% po, may dalawang sityo. Pero nakahingi na po kami. Actually po dapat 2 weeks ago ay nagpirmahan po kami sa Department of Energy kasi may binigay po siya na 4 na sityo para sa Marinduque to complete na compared po sa other provinces, napaka ano po ng Marinduque na mau 100% po siya. Dahil target po ng ating Presidente especially by 2028 ay dapat po fully energized ang lahat ng buong kapuluan ng Pilipinas. Kaya ginagawa po namin lahat ng paraan na mapabilis, kahit nasa anong paraan ay pabilis namin ang electrification program natin. So sa Torrijos din po, meron pa kaming nalolocate na isang sityo na parang bayak. Kanino ba yung bayakbakin? Sa inyo po? Bayakbakin. So yun po ay hinahanapan na rin namin ng paraan. Actually kahapon lang po nagkaroon kami ng debate sa opisina. Dahil po yung bayakbakin ay hindi papasa sa sitio electrification program. Kasi po 5 bahay lang yung naandon tapos napakalayo. So may mga criteria po kasi para pumasa. So parang hinahanapan po namin ng way na kahapon yung discussion nga po namin sa office ay ultimong mga empleyado kami na yung mag-ambag-ambagan para na lang ma-energize po namin ang bayakbakin. Sitio po. Isang sitio lang po sa bayakbakin. Isang sitio lang po na may 5 bahay po dun sa isang sityo nila na dulong-dulo na po ng Bayakbakin Mayor. So yun po. So sa total po, ang barangay level po natin, 100% energized. Pagdating po sa sityos, 99.1% po energized ang Marinduque. Kaya hindi ko po ito masyadong pinoproblema unlike other provinces na 70%, 80%, lalo na po sa Mindanao area na napakababa po ng electrification level. Kaya po ang NEA din ay nakatutok sa Mindanao and Visayas area na sumabay po sa electrification program. Next. So, kung titingnan po natin, 2 taon po yung kinuha kong data. By 2023 po, nakapurchase po kami, from Marelco ng 80,087 megawatt hour. Kung tra-translate po natin sa peso, yung nabili nating power sa Napocor is 550,191,000. So, ganun din po. By 2024, yung buong 2024 po, mas tumaas ang na-purchase natin, 85,511. At sa peso po yan is 626 million plus. So, ang total number billed consumers po natin, 64. Noong 2023, noong 2024, 66,148. Hindi ko na po kinuha yung data pagdating dito kasi nasa October pa lang po tayo. So ang available data pa lang natin is hanggang September. So sa electricity sales, ito po yung nabenta natin sa ating mga MCO, 72,819 megawatt hour. Sa peso po ay 755,0.91,451. So kung ima-minus po natin yung 550 against 755, yung natira po dyan, yan lang po yung natitira sa Marelco sa ating operation in 1 year. So system loss naman po tayo. Ang Marinduque po ay may cap na 12% na system loss. Below cap po tayo at naka-single digit po tayo by 9.07 nung 2023 and noong 2024 po medyo tumaas ng kaunti. Why? Kasi po sobrang haba, sobrang dami po ng dinadagdag nating linya pero kukonti po ang gumagamit, tumataas po ang ating system loss. Pero at least naka-single digit pa rin po tayo by requirements po ng ERC sa atin is 12% sa ating off-grid na Marinduque. So collection efficiency po natin, pasensya na po kayo, sobrang higpit po ng Marelco kasi wala naman po kami ibang pagkukunan, kaya 100% po ang collection efficiency natin. Wala po kaming magagawa doon.
Hindi ko po papabayaang lumubog ulit ang Marelco tulad ng dinatnan ko na even employees ay hindi ko mapasweldo on time. So power supply situation and strategic direction. Currently po, tulad nga ng sinabi ng NAPOCOR, sinusource out po natin ang power sa NAPOCOR. Na meron po kaming power supply agreement sa kanila hanggang 2028 and in-extend po namin hanggang 2030 gawa nga po nung awaiting completion of Marinduque Quezon Interconnection Project of the National Grid Corporation of the Philippines under ERC case 2021-049. Ito po ay na-approve, na-receive po namin yung approval nito from the ERC September, to be exact, September 2024. Looking forward, Marelco is pursuing renewable energy alternatives with the renewable portfolio standards. Sa totoo lang po, ang nag-o-offer po sa atin ng mga renewable energy like solar, like wind, like lahat na po ng klaseng sobrang dami po. Kaya nga lang, sensitive po tayo sa rates. Dahil kung ang rates po na ino-offer ng isang power supplier, siguro po yung naka-file po sa amin na mga nag-offer na, nasa 30 na po companies. Yan nga lang po, palagi tayong deadlock dun sa price na pinapag-usapan po natin. Sinasabi po kanina ni NAPOCOR, yung true cost po ni NAPOCOR is 21.9357. Yung true cost po niya. Kasi kumukun sa fuel pa lang po, 70 to 80,000 liters a day, na halos 4 million a day ang ginagamit po ni NAPOCOR sa atin. Sa diesel pa lang, wala pa po yung ibang maintenance activities nila. 21.9357, nakuha ko po ito doon sa slides mo. Binibili po natin kay NAPOCOR yan ng 7.39 ngayon. So gaano po kalaki yung subsidy na binibigay sa atin ng universal charge? Yun po. Kaya hindi po, mamaya po, mapapakita natin ano yung effective rates ng Marinduque. So pagdating po sa power supply situation natin, ito po yung actual na nangyari. Pinili ko po na i-monthly ito hanggang current ng 2025, August. Ito po kasi yung available data. Kung titingnan po natin, araw-araw po kasi nagbabago ang sitwasyon ng NAPOCOR. Sabi po nga nila, sa totoo lang po ang capacity ni NAPOCOR, installed capacity, o yung dapat na nabibigay nila, yung installed po nila nasa 22 megawatts. Kaya nga lang po, sabi nga po ni Sir Edwin, yung ibang mga makina ay luma na, kaya umaabot po sila hanggang 18 megawatts. Kung makikita po natin dito, meron po tayong na-record dito na 17, asa na yun? 19.35. So kung titingnan po ninyo, ito po ay yung NPC capability na from 12.6, nahipo ko lang. From 12.6 megawatts hanggang 15.5 megawatts noong January ng 2024, pero po noong January ng 2025, 15.15 megawatts hanggang 18.2 megawatts. Yun po yung actual ni NAPOCOR. Na tayo naman po, ang pangangailangan naman natin, tulad po ngayon, 15.15 siya bumababa hanggang dun sa level na yon. Average po siya. Araw-araw po kasi nagbabago. Na ang pangangailangan po natin noong January 2025 is 15.17. So may mga time po na halos pantay lang. Pagdating po sa contracted demand natin, wala naman po kaming problema kasi nandun naman po kami sa contracted demand. At ito pong 14.51 na contracted demand by January 2025, ito po ay meron pa tayong sinasabi na 10% lower or higher. So kasi po tayo, sa NAPOCOR, kung kukontrata po ako ng sobrang laki, ganito po ang kontrata sa power. Pag kumontrata pa tayo ng sobrang laki, sobra sa pangangailangan natin, babayaran po natin siya kahit hindi natin siya nagamit. So yun po ang problema natin. Kaya dapat po ang ating planning, ang ating mga gumagawa ng development plan,
ay magaling po yung simulation. Ano talaga ang pangangailangan natin in the next 5 years, in the next 10 years, and in the next 15 years. Sinasubmit po namin yan sa, meron po ang ARC nito, DOE and DANEA. Ito pong ating DDP. So, ito po, kung titingnan natin, from hanggang December ng 2025, December 2024 hanggang September ng 2025, nagbabago-bago po. Pero maganda po ang supply natin ngayon hanggang current. Sabi nga po is 15.17.5 na ang pangangailangan po natin is 15.55 and 16.57 actual. Pero po, dahil sa weather din po, nagbabago-bago. Ngayon nga po, parang tiningnan ko ang load kagabi. 13 lang po tayo. So, ibig sabihin, napakalaki pa ng reserve ni Napocor. Mamaya, ibabalik nyo sa akin yung mga brownout. Sige po, pag-usapan natin mamaya. Sabi ko nga, mas mahirap humarap sa aking mga kababayan dahil nararamdaman ko po taga Marinduque ako. Si Mayor Red nakangiti sa akin. Si Mayor Red, pag brownout, kahit alas 11 ng gabi, tatawagan ka, GM, ano na naman ang problema? So ito po yung ating, pagdating po sa effective rates, kasi kanina po narinig natin, napakataas daw ng kuryente ng Marinduque. Ito po ang ating effective rates. Ang ibig lang sabihin po nito, ito po yung binabayaran nyo per kilowatt hour. Okay po. Tulad po nung January, sa residential po is 11.0045 o dito na po tayo sa 2025. 12.1373 sa residential. Commercial po is 9.7818. Ang industrial po natin is 9.6060. Alam po ng ERC yan kasi ERC po ang sa atin yan, nagde-data. At monthly po ang submission natin ng mga reports. Wala pong kawala yan, hindi tayo pwedeng mandaya. At hindi po tayo pwedeng magdagdag kahit na 5 duling dito without any hearing and application. Application and hearing. Public consultation. So sa public buildings po, mas mura siya nitong 2025 ng January, 9.6719. Water system, mas mura pa siya. Street light. Pero pupunta po ako dito, September. Ito po yung current natin. Ang effective rates po natin sa residential this month, yung last month po na billing natin, 11.2859 sa residential. Sa commercial po is 10.0023. Hindi po totoo na mas mura yung commercial, ay mas mahal yung commercial pagdating sa rates. Sa industrial po, 10.3182. Sa public buildings, 9.8351. And water system, 9.3616 hanggang street lights na 9.8279. Ito pong nakalagay dito na DSM po, demand and supply metering po natin, ito lang po ang napupunta sa inyong electric cooperative. Nagagamitin natin sa lahat ng proyekto, sweldo, and lahat ng mga expenses ng ating Marinduque Electric Cooperative. So, ito pong September, 2.2846, ang DSM natin. Monitor din po ito ng ating ERC. Dahil ito po ay sinasubmit natin at nagpapadala pa po tayo ng actual bill. Isa po iyan sa requirements ng Energy Regulatory Commission na nandito po ang ating minamahal na Attorney Barroso. So ito po. So kung titingnan po natin, halimbawa po yung public buildings, 9.8351, ibawas ko po yung 7.39 ni Napocor, yung matitira po dyan ay ito. Ito lang po yung napupunta sa amin. At lahat po yan ay remitted dapat natin. Tayo po, halimbawa, hindi po tayo ma-delay kahit sa BIR payment natin. Hindi po tayo, pero ang BIR payment po natin, kung ang collection efficiency ko lang is 90%, babayaran ko pa rin yung 100% sa lahat ng remittances natin. Ganon din po kay Napocor. Walang pakialam sila kung ang collection efficiency ko is mababa, na wala akong pang abono dun sa mga bayarin na yan. So, yun po. Yan po, nakikita natin. Ito lang po yung napupunta sa... Ito po, kaya tumaas. Meron po tayong yung pina-approve na application sa ARC, nagkaroon ng 0.47 po ata na increase o 0.53.
na effective po noong, parang kailan yan Mike na effective? Mga ano lang po, yung later lang. Next, please. So, tulad po ng sinabi kong kanina, total electrification, 100% po tayo. Marami po tayong paraan para makakuha ng pondo, AR1-94. Ito po yung nabibigay ng NAPOCOR sa a certain 0.001% ng operation nila ay napupunta na tinutulong po natin sa ating mga kababayan para magkakuryente. Meron nga po tayong solar home system, HSS, and PBM, yung sinabi ko kanina. SEP, Sitio Electrification Project, BLEP, Barangay Line Enhancement Program, and HELP. Yun po yung help natin na ginagawa naman po ng paraan na yung ating mga walang kakayahang mga kababayan para lang po magkakuryente ay pinapautang po namin at walang interest yung house wiring. Nababayaran din po nila unti-unti sa kanilang bill kung ano yung kakayahan. 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos monthly. Para lang po yung may mga kagustuhan talaga na magkakuryente. Ito naman pong BLEP natin, so far po wala na tayong, kung yung mga taga-ibang, especially Santa Cruz, ang polo po natin ay connected by submarine cable dito sa main grid. Ang Maniwaya po is connected also by submarine cable na nagawa po nating mga proyekto yan. At hindi na lang po nakakonect sa main grid ay itong Mungpong na kailangan po ulit ng parang 120 million para po maikabit dun sa ano. Pero sabi nga ni Engineer Tatel, tinatanong nga ako kanina kung ano yung nangyayari ngayon at lalagyan daw po nila, may proyekto sila doon sa Mungpong. So, implementation of smart grid system, kasalukuyan po tayong, yung AMI po natin, ito po yung kinakabit sa inyo na pwede po nating i-reading without visiting your house. Pwede po nating i-disconnect without visiting your house, basta may notice. Nakapagsimula na po tayo, nasa second batch na po tayo, at ito po ay binabudgetan through CAPEX. So yung iskada po natin, kasalukuyan po natin ginagawa para mas mabilis po ang ating communication pagdating sa mga problema, line fault, na namumonitor po sa mga TV lang kung nasaan ang line fault, nasaan ang problema. It costs 50 to 60 million po ang kailangan ko rito. And digital management system para po medyo mag-improve ang ating operation, especially this time na nasa digital age na po tayo. Distribution line system improvement, kahit po sobrang mahal, dahil po sobrang dami nating nagiging line faults, pinapalitan na po natin ang linya natin ng insulated. Sobrang mahal po, pero kung yun po ang solusyon para mag-improve ang ating mga distribution line from bare wire to insulated wires, nasimulan na po natin. May isang proyekto nga po si Ma'am Ninay Pistin sa kanyang negosyo doon sa dulo. Lahat po yun ay naka-insulated wires. Big time si Ma'am Ninay. So, development of renewable energy resources, sinabi ko nga po kanina, sobrang dami na po naming inaaral. Gumawa na po kami ng feasibility study. And ngayon po, may mini-workout kami na 10 megawatts na solar. At kasalukuyan po, naghahanap ng lupa na medyo mura-mura ang ating supplier. Kasi po kung alam nyo naman po, masyadong mahal ang lupa dito sa Marinduque. At kung napakataas po ng cost, magdadagdag din po yan doon sa cost ng project. Construction of 10 MVA substation in the municipality of Santa Cruz. Sabi nga po ng NAPOCOR kanina, may kine-construct ngayon at almost finished na. Yung substation sa Buena Vista. Meron po tayong substation sa NAPOCOR din, sa Hanagdong. At mayroon po kaming, nakabili na po kami ng lupa pala. Sa Santa Cruz, tatayuan po natin ng 10 MVA na substation. In preparation na rin po pagdating ng ating submarine cable connection sa Quezon. Ito po, Marinduque, Quezon Interconnection Project, tulad nga po ng nasabi ko kanina. Actually po, yung pinakita ko nga kay Sir Edwin kanina, marami pong application sa ARC. Kahit ang Mindoro, kahit ang Palawan, kahit ang Catanduanes, may mga application po ng interconnection, pero yung kanila po ay waiting approval. Pero napakaswerte po ng Marinduque na approve na po nga niyan. Noong September 2024 pa po. Nasa planning, ang NGCP po, kausap po lang nakaraang mga
linggo. Nasa ano na po sila, nagmamarine survey. Kasi po, sobrang daming permit na dadaanan yan. So, National Power Corporation, ongoing construction. Sabi nga po nila, yung pong 69 kV line ng Napocor from Hanagdong to Buena Vista, almost completed na. Hindi pa lang parang naririnig ko, pending acceptance o accepted na. Tapos po, yung Buena Vista to Torrejos ay gagawin na rin po nila, nasa pipeline na po nila para ma-loop po natin ang Marinduque para kahit nasaan ang planta sa Marinduque, pwede po tayong mag-tap kahit saan. So pag magkakaproblema, yun po ang maganda na naka-loop. Kahit saan po magkaproblema, i-disconnect lang natin yung area na yon. May power yung iba, yung kanya lang yung may problema lang na area ang mawawala ng power. Interlooping, yan na po. Sa mga CSR activities naman po tayo para makatulong, kasalukuyan po tayo may mga scholarship program. 3 pong estudyante ng Marso ang naka-scholar sa amin ngayon. May mga livelihood din po tayo, tree planting, school feeding program, and others na tingin po natin ay makakatulong sa ating mga kababayan. Next. Maraming salamat po.